Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang SEC ng Philippines. Ayan, SEC po dito sa Pilipinas. Ay yan, sila po ay nakipagsanib puwersa sa bansang US. Yan, para labanan ang mga crypto fraud. Ayan, yung mga panloloko sa mga cryptocurrencies na nagaganap dito sa ating bansa. Kasi kung pag nanonood po tayo ng balita ay mapapansin po natin na maraming mga napapaulat na mga mga hindi magandang balita. Yan, na may mga manloloko. Maraming mga nagsilabasang manloloko. Yan na may kaugnayan dito sa cryptocurrencies dito sa ating bansa. Kaya ayan, naghahanap po ng paraan ang SEC natin dito sa Pilipinas para labanan ang mga ito. Kaya meron pa tayong mga na-content dyan. Yan, yung karamihan kasi sa atin, karamihan po kasi sa atin ay hindi marunong or hindi marunong mag-invest or mag-trade or para yan ay or siguro sabi nga nila ay tamad lang siguro silang mag-research or pag-aralan ito kaya ang kanilang ginagawa ay naghahanap na lang sila ng ibang tao na may kakayahan na gawin ito at ayan, binibigay nila sa kanila yung kanilang pinaghirapang pera. Ayan, ganyan po kasi yung karamihan na ginagawa ng karamihan sa atin dito. Pero dahil dyan ay masasabi kong mahirap talagang maghanap ng tao na talagang mapagkakatiwalaan na siyang mag-handle sa iyong pera para palaguin ito. Yan, mahirap po yan na mahirap na maghanap ng ganyang tao. Yan, bihira lamang yan. Kaya ang madalas na nangyayari dyan ay nai-scam po sila. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, maging tayo po rito ay sinubukan na rin pong gamitin. Ayan, yung pangalang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ng isang scammer. Ayan, sinubukan po nilang gamitin ito. Gumawa po sila ng isang group chat. Ayan, para lokohin yung mga kanilang mga biktima. Ayan, at sila ay nagpapanggap ay yan, ako na nga yung parang sila ay nagpapanggap na ako raw yung nagmamanage sa group chat na kanilang ginawa. Pero yan nga, ang katotohanan ay wala talagang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya, ayan, maski maliliit lamang na mga channels na katulad ko ay talagang gagamitin talaga nila. Ganyan po katindi ang mga scammers dito sa Pilipinas. Kaya, ayan, maganda po ito at nag-uumpisa na pong kumilos ang ating SEC. Ayan, the Philippines SEC is now collaborating with the US SEC and the Asian Development Bank to better combat crypto-related crime. Ayan, para labanan ang mga yung mga crypto crime. The Philippines Securities and Exchange Commission has teamed up with its United States counterpart in the Asian Development Bank to crack down on criminal using cryptocurrencies to commit fraud and other financial crime. Ayan. Ang dami po yan. Maging mga dayuhan ay nahuhuli na rin dito sa ating bansa. Hindi lang mga kapwa Pinoy natin. May mga dayuhan na rin na nandito sa ating bansa na ginagamit ang cryptocurrency sa hindi magandang paraan. And according to a September 15 press of release, 3 institutions conducted an international organization of securities commissions investigation and enforcement training workshop in August in a bid to upskill its combined fraud and scam prevention toolkit when it came to crypto-related crimes. Ayan, inuumpisahan na po nila. Naghahanda na po talaga sila. SEC Philippines.
The Securities and Exchange Commission, Philippines, collaborating with international organizations to further its mandate of protecting the public from securities fraud and other forms of investments scams. Ayan. Maganda po ito kasi marami po talagang nabibiktima rito sa ating bansa. Ayan. Marami na ngang naghihirap dito ay mai-scam pa sila. Kaya ayan, kawawa naman talaga yung mga nai-scam. Philippines SEC Chair Emilio Aquino said the workshop aimed to strengthen the capability of the SEC Philippines enforcement personnel in conducting investigation on securities-related crimes like insider trading, market manipulation, off-market fraud, and crypto scams. Ayan, yan po yung kanilang lalabanan. Yan, yung insider trading. Ayan. Yung sa trading naman po ito, yung isang parang panluloko ito sa trading, market manipulation. Yan, yung i-manipulate yung market. Yan, yung meron silang kakayahan na pagalawin yung market price ng isang crypto sa direksyon na nais nila. Yan, off-market fraud, yan, off-market and crypto scams. In addition to the workshop, the Philippine SEC signed the IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding on Crypto Crime. The regulator also looked to local lawmakers to bolster its enforcement powers by crafting new laws that adhere to the standards set by IOSCO. Ayan. The alliance between the organization marks a step forward for the Philippines when it comes to the oversight of digital assets in the country. Ayan, makakatulong daw po yung yung pagtutulungan ng SEC at ang SEC Philippines at ang US SEC. Ayan. Mas lalong sa kanilang pagtutulungan ay mas lalong mapiprevent nila yung mga scams na nangyayari, crypto scams na nangyayari dito sa ating bansa. Earlier in 2023, the Philippines SEC delayed the release of its regulatory framework for crypto assets, which was initially slated for release in 2022. We haven't closed the door. We really just have to make sure people don't get burned, said Aquino. Ayan, ito po yung nung nakalipas na yan earlier in 2023. Ayan, nung nag-uumpisa pa ang taong 2023. Ayan, ito po yung nangyari dito. Ayan, ang ginawa ng SEC ay dinelay po nila yung release ng regulatory framework sa mga crypto assets. Ito po yung mga regulations, mga patakaran ng para sa mga cryptocurrencies. Ayan. Crypto remains contentious issues in the Philippines with the country's central bank and the local SEC previously urging its citizens not to engage in any operations of foreign crypto exchange. Ayan, yan po yung sinabi dito. Tayo po ay sabi po rito ay hinikayat po tayo na wag raw po tayong makipag-engage yan sa operasyon ng mga foreign crypto exchanges. Ayan. In May 2023, the Philippine SEC called Gemini Derivatives an unregistered security product under national law. Ayan. SEC called. Ayan. Tinawag po nila yung pansin ng Gemini Derivatives. Ayan. Sila po ay unregistered na security product. Ayan, under national law. Ayan, mukhang mag-uumpisang kumilos na ang Philippine SEC para habulin naman ang mga cryptocurrencies dito sa ating bansa. Despite this, the country remains an attractive destination for crypto and is still widely regarded as one of the fastest growing economies in the world, with over 11.6 million Filipinos owning digital assets, placing it in 10th spot worldwide when it comes to crypto adoption. Ayan po. Ang maganda naman po kasi dito sa ating bansa ay hindi naman po ganong istrikto ang ating SEC yan sa paghahabol or pag-i-implement ng mga patakaran dito sa cryptocurrencies. Kaya sabi dito ay attractive destination for crypto. Ayan, hindi po gaanong istrikto ang ating SEC.
Kaya maganda po. Ayan, maganda. Sabi dito napaka-attractive. Kaya sabi nga dito ay maraming mga Pilipino ang yan nagmamay-ari ng mga digital assets. Kaya sabi dito ay nasa 10th spot pa tayo ng worldwide. Ngayon pagdating sa crypto adoption. Kaya ayan, maraming mga Pilipino ang nag-i-invest ng cryptocurrencies sa ngayon. Kaya ayan, ang problema lamang po kasi dito ay maraming mga nai-scam. Yan, marami pong mga nai-scam na mga Pilipino. At sila po kasi yung karamihan po sa mga nai-scam na ito ay hindi po talaga nila alam kung ano ang crypto. Wala silang sapat na knowledge or kaalaman sa cryptocurrencies. Yung parang ito ay kanilang pinagkakatiwala sa iba. Ayan, maski yung paggawa lamang ng wallet ay hindi nila alam. Yan, pinagkakatiwala nila ito sa iba na ibang tao ang gumawa sa kanilang wallet para sa kanila. At iba ang ibang tao. Ayan, ang magtago para sa kanila. Kaya ganyan po talaga. Pero naiintindihan naman natin na talagang may mga tao na hirap talagang maintindihan ang maski napakasimpleng technology lamang. Yan, meron pong mga taong ganyan talaga. Ayan, at gusto nilang mag-invest. Ayan, gusto talaga nilang mag-invest dito sa crypto pero ganyan talaga. Hirap talaga silang maintindihan na gamitin ang maski napakasimpleng technology. Kaya ayan, merong mga tao talaga na ganyan at sila po talaga yung vulnerable. Ayan, yung madaling lokohin ng mga scammers. Kaya ayan, kung isa po siguro tayo sa mga yan ay mas makakabuti na piliin talaga natin yung tao na ating mapagkakatiwalaan. Siguro kung meron tayong anak, ayan, yung anak na lang natin. Ayan, yung anak natin para maski linoko tayo ay at least nasa yung anak natin ang nakinabang dito. Ayan. Yan ang aking masasabi dito at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.